Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na puno at masukal na kagubatan, may isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng gubat. Halos wala nang dumaraan doon maliban sa iilang taong may lakas ng loob. Doon nakatira si Mang Ambo, isang tahimik, misteryosong lalaki na kilala sa baryo bilang magaling magbenta ng sariwang karne. Araw-araw, makikita siya sa maliit niyang pwesto sa palengke. Laging sariwa ang kanyang paninda, mapula, malambot, at kakaiba ang lasa ayon sa mga bumibili. Kaya naman marami siyang suki. Kahit medyo may kakaibang amoy ang karne niya minsan, hindi iyon pinapansin ng mga tao dahil sa sarap nito. Ngunit may isang sikreto si Mang Ambo. Isang lihim na hindi dapat malaman ng kahit sino. Ang karne na kanyang ibinebenta ay hindi galing sa hayop. Isang araw, may 5 magkakaibigan, sina Mark, Jessa, Carlo, Bea, at Ryan, na nagdesisyong magbakasyon sa baryong iyon. Gusto lang nilang mag-relax, mag-enjoy, at makalayo sa ingay ng syudad. Dito tayo magkampang. Ang ganda ng ilog o. Masayang sigaw ni Jessa habang nakaturo sa malinaw na tubig na dumadaloy sa gitna ng kagubatan. Nag-set up sila ng tent, nagsindi ng apoy, at nag-inuman habang tumutugtog ng gitara si Mark. Tawanan, kwentuhan, at walang pakialam sa paligid. Para sa kanila, isa lang itong simpleng adventure. Pero hindi nila alam, may nakatingin na sa kanila mula sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang pakiramdam ng paligid. Naging tahimik ang kagubatan. Wala nang huni ng ibon, wala nang puligleg. Tanging hangin na lang ang maririnig. Napansin niyo ba, parang ang tahimik? Bulong ni Bea. Relax ka lang, baka ganyan lang talaga dito, sagot ni Carlo, kahit halatang kinakabahan din. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Lahat sila napatingin. May tao ba dyan? Sigaw ni Ryan. Walang sumagot, pero sa likod ng makapal na punong kahoy, may pares ng matang nagmamasid. Pulang-pula, parang gutom na gutom. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, si Mark ang unang nagising. May narinig siyang mahinang yapak sa labas ng tent. Lumabas siya upang tingnan. Mga pare, trip nyo ba to? Mahina niyang tanong. Walang sumagot, at doon niya nakita, isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakayuko, may hawak na malaking kutsilyo, at tila may dugo ang damit. Mang, sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Mark. Unti-unting tumangala ang matanda, ngumiti, gutom na ako. Kinabukasan, nagising ang 4, pero wala si Mark. Baka naligo lang sa ilog, sabi ni Ryan. Pero may kakaiba, may bakas ng dugo sa lupa, at may marka ng paghila papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nagdesisyon silang hanapin si Mark, kahit kinakabahan. Habang papasok sila sa mas masukal na bahagi, nakita nila ang bahay, luma, sira-sira, at tila matagal nang walang nakatira. Oy, baka nandito siya, sabi ni Jessa. Pumasok sila, at doon nila naamoy ang kakaibang amoy. Amoy, karne. Sa loob, may mesa na puno ng mga hiwa-hiwang laman. May nakasabit pa sa kisame. At sa sulok, may nakita silang isang bagay na nagpahinto sa kanilang lahat. Isang kamay, may suot na bracelet. Bracelet ni Mark. Napasigaw si Bea. Nanginginig si Jessa. Si Ryan naman ay napaatras. At doon nila narinig ang boses mula sa likod. Sariwa pa yan. Paglingon nila, nakatayo si Mang Ambo sa pintuan. Ngumiti, mas masarap kapag bagong hiwa. Nagkagulo, tumakbo sila palabas ng bahay. Ngunit tila hindi na nila mahanap ang daan pabalik. Parang umiikot lang sila sa kagubatan. Isa-isa silang naghiwalay sa takot. At isa-isa rin silang nawala. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumalik si Mang Ambo sa palengke. Ngumiti siya sa mga suki. Bago po ang karne ngayon, bagong katay. At tulad ng dati, mabilis itong naubos. Dahil sa baryong iyon, walang nagtatanong, at walang gustong malaman ang katotohanan.